In today's video, pag-uusapan natin ulit itong si Kivico na installment loan daw. Hindi mo kailangan mag-download ng app, which means walang makikimarites kung ang nasa cellphone mo. At mukha siyang madaling applyan kasi pupunta ka lang ng website, fill out ka lang ng form, magsasabit ka ng ID, at maaari ka na niyang pautangin ng up to 25,000 pesos. Mababa daw yung interest, installments pa. Pay 180 days, disburse in 5 minutes. Kaloka din tong loan app na to So in this video, i-share ko sa inyo kung talagang okay siya. It's me against Kivico. That Napster. OA naman. Kaya manood na lang kayo, mga best. Hello everybody! Welcome back to another vlog kung saan kikilatisin natin kung yung isang loan app ay okay ba? Kasyang promising. Imagine, 25,000 pesos daw yung maximum loanable amount. Payable in 180 days at mababa daw yung interest. Ako ida-download the loan app sa cellphone mo. Kaya parang alam mo safe yung info mo dito, ano? Panoorin niyo muna yung video na to kasi maaari siya maging sakit sa ulo, guys. This video is not sponsored. It's based on my personal experience. 1 year ago, gumawa na ako ng video about Kivico because may isa tayong viewer na nag-share na kanyang experience. Hey everyone! Welcome back to another vlog. So for today's video, pag-usapan natin si Kivico na online loan app. Clear naman dun sa video ko ano yung stand and opinion ko regarding that video. But recently found out, kasi dun sa comment section, na sponsor pala ng loan app na to yung aking video. At red endorser ka na pala. Hindi ko po ini-endorse tong loan app na I didn't know until you guys made me aware na na-sponsor pala yung video ko. Kahit na obvious kung yung mga pinagsasabi ko dun. I don't think this is fair. Kivico may not be the right loan app para sa inyo. Nung ni-review ko yung mga comment section, ang daming galit. Misleading daw yung video. In this video, it's me against Kivico. Para alam nyo talaga kung ano yung opinion ko regarding this loan app. So, Kivico is an online loan platform. Hindi mo kailangan mag-download ng application sa cellphone mo. Kailangan mo lang pumunta ng website niya. Hindi ko nga ibabanggit yung website niya. Basta ito yung itsura. May babaeng nakangiti. Ngiti-ngiti ka dyan. Alaki ng babayaran mo dito. So, doon sa website na yun, ay may drama pa siyang kung uutang ka daw ng 20,000 pesos, babayaran mo siya sa loob ng 180 days. Now, pwede kang pumili ng 15, 45, 75, 105, at 120, 135, or 180 days. Pero mga best, the longer your term, the longer kang lugi. Dahil mas malaki pa yung mapupunta sa interest cases sa principal mo. So, ayan, sign in daw. Or if you're, mag-apply lang. Huwag kayo maniwala dyan sa calculator niya. Too good to be true yan. So, kung mag-a-apply ka, ibibigay mo yung personal information mo, name, middle name, birthday, gender, yung gano'n. At yung mga IDs na tinatanggap niya is UMID, driver's license, TIN, SSS, tsaka passport. Yun lang. Kaya mo malalaman kung approve ka o hindi. Do take note na yung application na to, yung web application na to, ay hihingi po siya ng access sa SSS nyo. The only advantage, based sa mga nabasa ko doon sa Facebook, mga comments, is that buo mo siyang matatanggap. But there's a catch. Malaki yung interest na babayaran mo. So, gusto ko sana siyang subukan para mapakita ko sa inyo yung mga kung magkano ba talaga yung babayaran ko sa kanila. Ginamit na yung video ko last year, pero reject ako. Pumakawalan niya. Ginamit-gamit yung video ko pagkatapos reject ako. Suggestion pa siya na subukan ko na mag-apply sa mga partners niya, like loan online. By the way, no. Don't even think na gamitin niyo tong loan online. Para sa akin, hassle siya. But, well, that's just my opinion. We'll talk about it in a future video. Tapos, sinuggest din niya na baka gusto ko mag-try dito kay Pero Loan, kay Digido. Meron akong Digido. And definitely not Cash Express. You can watch my previous video. Nag-suggest din siyang itry ko daw si Creditify, si Crezu, si Binixo, Manicat, and Finami. So, mga partners daw niya yun. So, bongga, ginamit-gamit yung video ko pagkatapos ayaw akong i-approve. Di ko alam kung paano ko ma-delete yung account ko dito sa kanila. Until now, andito pa rin. I don't want them to keep my record. Ito yung dashboard mo pag nagla-login ka dun. So, lalabas yung mga basic information mo, which I don't want them actually to keep a record of. But unfortunately, I don't know kung paano ko ito ipapadelete sa kanila. And then, dun sa payment information, may malaking sorry doon na
we can't grant you a new loan at the moment. Fortunately, hanggang FAQ lang ako. Further look into this KVCO na online loan platform. 20 to 55 years old. May valid ID, pero yun nga, limited lang yung valid ID sa tinatanggap niya. And then, my mobile number is blocked. Baka block yung number ko sa kanila, no? You have registered on the website. So, wala siyang app na i-download. Nag-offer lang siya ng installment loans na from 500 to 25. Wala ba dyan guys ng 500 lang? Payable within 60 days and an interest rate of 16%. Para siya sa Digito. Yung 16%. Kikita kong 2% ha. Ang laki nun. Daily. What requirements do I need to present? So, maaari siyang maghingi ng proof of income such as, or supporting documents such as COE, payslip, ITR, company ID, DTI. Repeat borrowers daw pwedeng ma-approve automatically kung naka-loan ka na dito at one time. The only thing that's good about this is wala kang ida-download sa cellphone mo and buo mo siya matatanggap. But other than that, kung mali yung expectations mo, sasakit yung ulo mo dito. So, yun nga, loans up to 25,000 pesos and I don't think it's worth it. And it's not complicated daw, pero bakit nila ako nire-reject? I feel so used. Ginamit na nila ako. Para sa akin, avoid nyo siya unless yung talagang naiintindihan nyo na ganito yung terms niya. Sample computation, nasa 3,000 na loan payable in 135 days. Yung interest daw is 2% per day. Yung babayaran mo at the end of the term is 9,000. Imagine yung hihiramin mo is 3,000 lang. Tatanggap ko siya ng buo, but over 9 periods, 9 payments, kasi yung 9 payments yan, every 14 days yan ha. Magbabayad ka ng 900 plus. Which means na after 9 periods, yung nabayaran mo is 8,000 something na, malapit na 9,000. For a loan, that's only 3,000. So, masyadong mataas yung interest niya. Parang niluloko ka niya into thinking na magaan siyang bayaran because yun nga, every 14 days, 1,000 lang yung mabayaran mo. But in the end, nako, parang sobra-sobra yung pinatong niya sa principal. Kaya, kung ako sa inyo, wag na kayong maghanap ng batong ipupok sa sarili yung mga ulo, mga best. Kami naman tayo mga loan apps dyan na pwede nyong gamitin kung sakaling pang emergency, provided that you study the loan terms and agreement na hindi kasing ganito kataas yung interest. If you wanna see my previous video, wag dun sa sponsored post. Hanapin nyo si KVCO dito sa videos na nasa channel ko kung gusto nyo malaman kung ano yung dating video na yan. And I really hope na wag na kayo magalit dun sa comment section. Di ko alam, sponsor pala nila. They boosted the video without me knowing na yun na yun. At hindi mo lang in-approve yung loan ko. Ayaw pasilip sa akin. Ano ba yung kaganapan dito sa KVCO na to? So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Yung pinakamalaking lesson natin dito is learn to dissect and study the app first, for lending platforms first, before giving them your personal information or before ever na umutang dito. Of course, yung pinakamadali is subscribe kayo dito sa channel ko kasi pinapakita ko sa inyo yung mga screenshots para wag nyo munang i-download. Panoorin nyo muna yung video ko at sa end, dun kayo mag-decide kung talagang mag-take kayo ng risk or hindi. I'll see you on my next vlog. That's all for now. Bye-bye!